thy Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ our Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus.
bigyan rin po ng wisdom, Lord. Sa gabi ito, dalangin namin, pinupuri namin, Panginoon Jesus, binabalik namin ang iyong pangalan, tupurihan, Panginoon Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bawat subok o pinagdadaanan namin, kakayanan namin, Panginoon. Hindi kami napapagod, Panginoon. Gawa na yung grasya, grace and power of Jesus Christ. So, we're thankful, Lord, kasi nakikilala namin kayo sa pamamagitan namin mga pastor. Lord, salamat sa iyo. Binigyan mo sila sa amin. Kahit ano man ang nararamdaman namin, nandyan sila para kami kanilang isipin o palingain. We're thankful, Lord Jesus Christ, God. And nakasalamat din namin sa aming mga brethren niya sa gabi nito. Bibigyan mo sila. Let us empty, Lord, all the enemies, Lord, na lahat ng Panginoon Jesus na pinipigyan ng pagkakataon ng bawat sa Lord. Let us praise, let us glorify Him sa gabi nito, Panginoon Jesus. Pinabalik namin po ulit sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hindi ko alam yun. James 1. Ayun, saints Kaya diba, sineselebrate natin yung exert. Napag ginagawa as often as you do this. In remembrance. Imagine yung saints. Ang reason sila na remembrance sa Tina. Bagay, kaya ako sa Tina. Saints tayo. Tapos pa din. Ang ating pong verse to be exhorted. Yes, James 1:5. Sabi nga po, si Ate MJ na lang. Ate MJ, pakipasa po James 1:5. James 1:5. If any of you lacks wisdom, you should ask God and it will be given to you. If any person doesn't know what to do in life, ask God. He will show you the right path. Amen. So, in-highlight ko po again yung ask God. Again, sabi nga, if any one of you lack wisdom, ask God. Tapos, inulit-ulit siya. If any person doesn't know what to do in life, ask God. So, He will show you the right path. So, the verse teaches us that God is the source of the true wisdom, especially when we face trial, confusion, and difficult decision. Kumbaga, wisdom, si God talaga yung source of wisdom. Because sabi niya nga, if any one of you lack of wisdom, alam talaga ni God, hindi na lang kasi si Dorothy, alam talaga ni God na limited yung ating wisdom. Limited lang talaga. At alam natin, siya talaga yung omniscient. Omniscient. All-knowing. Kumbaga, sinasabi talaga niya sa atin, pinapaalala niya sa atin na, andito naman. Ako yung tawagan niyo kapag kailangan niyo talaga ng wisdom. Wisdom po kasi, bakit wisdom? Bakit yung wisdom yung gusto ko talakayin niya? Hindi kasi siya yung, alam ko na yan. Yung natutunan ko yan, napag-aralan ko yan. Di ba sabi nga, wisdom is an application of knowledge. Kumbaga, magkakaroon ka lang ng wisdom kasi ina-apply mo yung either narinig mo yung salita ng Diyos, either nabasa mo yung salita ng Diyos, or naituro sa'yo yung salita ng Diyos. So, ikaw ngayon, kung gusto mo talaga ng wisdom, is your decision. I-a-apply ko ba yung narinig ko? I-a-apply ko ba yung nabasa ko? I-a-apply ko ba yung yung itinuturo sa akin? So, ikaw yun. Kung gusto mo talaga ng knowledge, andito lang ako, sabi ni God. Diba? Kasi sa akin nanggagaling yung knowledge. Sabi niya nga, if anyone
of you lack wisdom. God acknowledges that it is normal to feel unsure or inadequate. Kumbaga, alam niya talaga na meron tayong limitation. Meron tayong pagkukulang. Kumbaga, alam niya na limitado kasi siya, we cannot fathom, di ba? Sabi niya, we cannot fathom the plans. Ano talaga yung meron sa God? Hindi. Pero, tandaan po natin, lacking wisdom is not a failure. Hindi porket wala kang kaalaman is mahina ka na o hindi ka karapat dapat. Kaya nga, nung natatandaan nyo, syempre yung mga bata pa tayo, hindi natin alam yung ABC, hindi natin alam yung 1, 2, 3, pero dahil tinuruan tayo na mag-aral, kaya natututo tayo, di ba? Pero dahan-dahan lang siya. Dahan-dahan natin natututo. Yung iba naman, porsigido silang mag-aral, kaya may mga estudyante or may mga classmate tayo, masigit yung talino natin. Kasi talagang tutok sila na makinig, tutok sila na magbasa, tutok sila pag nagtuturo yung teacher, nakapokus. Hindi katulad ko, bulak ko nung high school ako. Anyway, sabi nga, lacking wisdom is not a failure. It is the reason to turn to Him. Kung wala kang knowledge, eto na ang tamang panahon. Eto na yung tamang panahon na turn to God. Siya lang. Kumbaga, hindi kanya papagalitan o hindi kanya isa-set aside na, ay, wala kang alam, dyan ka sa row 1, dyan ka sa row 4, yung malapit ka pa sa basurahan. Pag uwi, cleaners ka pa. Di ba po, ganun. Yung mga, alam natin, nung elementary kasi kapag ganun eh. Pag nasa row 1 yan, matatalino yan. Pagpunta na sa yung mga boko na, nandoon na sa row 4, malapit pa sa basurahan. Yun ang jokes namin. Pag uwi, cleaners pa sila. And then, sabi nga, this refers to time when we do not know what a decision to make. Kumbaga, kapag alam natin na, malalaman lang natin na lack of wisdom tayo. Kasi, pag meron tayong dumadaan tayo sa problema, confused na tayo, ano ba yung dapat na decision na gagawin ko? Diba? Yun na yung time na, yung, ano ba, tama ba to? Hihingi ba ako ng payo sa pastor ko? Pupunta ba ako sa mga kaibigan ko? Magbabasa ba ako ng Word of God? Ano ba ang tamang decision? Ito na yung hint na lack ka din ng wisdom. Yung hindi na sapat yung wisdom mo. Kasi, bakit? Hindi mo to nabasa, hindi ito malamang na ituro sa'yo, hindi mo to nakita sa Bible, na ito yung mga dapat gawin. Diba? So, ibig sabihin nun, pag confused na tayo sa mga decision, it's time na lumapit na tayo. Okay. Ganun po yun. Pero pag alam mo, sabi, huwag magnakaw. Hindi ako magnanakaw. Kasi di ba, nabasa ko kasi, di ba? Yun. Nung nabasa mo sa Bible, yung 10 Commandments, kung familiar ka sa 10 Commandments, so alam mo, bawal magnakaw. Kaya, hindi mo yung gagawin. Yun na yung decision mo, ay kahit makita ko yung wallet dyan, hindi ko yung kukunin kasi bawal magnakaw, sabi sa 10 Commandments. Kasi nga po, nabasa mo, narinig mo sa teaching, or naituro sa iyo yung tama at mali. Kumbaga, yung decision din, yung wisdom din is nagagamit ko rin sa pag-decide. And then ganun din sa kung ano yung tatahakin natin. Pipiliin ko ba ang magrebelde sa magulang? O pipiliin ko ba ang mag-obey sa magulang? So, yun po yun. Yung may mga decision ka na, tama ba itong plano na gagawin ko? Mag-abroad ba ako? Yun yung decision. Or tama ba yung path na dadaanin ko? Dapat ba dito ako sa mga tropa ko na gusto esteraha every Friday? Or dito ako sa isang kaibigan ko na Christian na kailangan ko pumunta sa church at makakinig ng salita ng Diyos. So, ganun po yun. Yung wisdom, magagamit mo sa decision mo. Yung wisdom, magagamit mo kung saan ka dapat dumaan or lumakad. And then also, ito yung sabi nga po, how to act in life, kung paano ka magre-react sa buhay mo. Halimbawa, meron
sa office mo, di ba? Kahit gumagawa ka ng, nagtatrabaho ka, may nang aasal sa'yo, tapos may naninira sa'yo or naiingit sila, kaya chichismis ka nila, yun. So, ang ano nun is, may action silang ginawa. And ano ang magiging reaction mo? Ipag-pray mo ngayon yun. So, kailangan mo na wisdom para mag-decide kung ano yung magiging decision mo as a reaction. Amen? Tapos, or feeling confused or as uncertain normal. So, yung iba pa mga decision na may pangangailangan yung kapatid or yung ano ba yung magiging action mo kapag nagkwento sila sa'yo or pag nangailangan sila ng isang bagay, ano yung action mo? Isipin mo na hindi dapat bibigay ko para makatulong ako. Hindi yun. Hindi ganun kaagad yung decision is, ang decision is, the most wisdom is, kapag tinulungan ko ba siya, ano ang mangyayari sa tulong na ibinigay ko sa kanya? Ano ang pwede niyang gawin? Magiging positive ba ito sa kanya or magiging negative? Yes, nasa puso natin ang tumulong. Bibigay mo yung pangangailangan mo. Pero ang tamang wisdom is more pa, ahead pa doon. Anong mangyayari kapag binigay ko ito? Kailangan niya. Magiging, magtatrust ba siya? Magpapasalamat ba siya kay God? Or magpapasalamat siya sa akin, salamat lang sa akin, hindi kay God? Or after niya matanggap yung tinulong mo, ano ang pwede niyang gawin? Kaya yun yung wisdom natin is hanggang doon, hanggang more than paisipin mo yung magiging continuation ng action mo. Kaya sa mga panahong ito, sinasabi nga ni God, kailangan mo ng tamang wisdom. Ganun po. Hindi yung wisdom na naiisip lang natin, yung akala natin, okay na. Diba? Kasi tandaan nyo, limited lang ang ating knowledge, limited lang ang ating decision, limited lang ang ating experience. Kaya, akala natin, yung decision natin tama na. Kaya sabi nga, sa every time na gagawa tayo ng decision, ask God. Amen? Ask God siya parate. Next, sabi niya, you should act if anyone you lack of wisdom. Sabi nga dito, sinasabi, pinare-remind sa atin na hindi sapat ang knowledge natin. Yun lang yun. If accepted ka doon, pag sinabi mo, yes, accepted ako na hindi sapat. So, ang gagawin ko is, yes, ano yung knowledge na pwede mong i-share sa akin? Yun yung dapat agad. Reaction natin. Oo nga, no, kapos ako sa knowledge. Ano yung ano yung God, ano yung magiging wisdom na pwede mong ibigay sa akin? Kumbaga, acknowledge agad natin. Kasi pag sinabi natin, alam ko na sagot dyan, God, dyan ka muna. Ako na bahala ng sasagot dyan. Tapos later, malalaman natin mali pala. So, sabi nga dito, if you should ask God, wisdom is received through prayers. Yun. Wisdom is received through prayers. Bakit prayers? Di ba, halimbawa, kapag nanood kayo nung Who Wants to Be a Millionaire, di ba may isang lifeline na call a friend. Di ba? Kakausapin mo yung friend mo. Ito yung question. Di ba? Sasabihin mo sa kanya. Pag alam niya yung sagot, sasabihin niya sa'yo. Kaya, when you ask God is through prayers. Kasi, dito natin kakausapin si God. Through prayers, dito na natin sinasabi natin kay God, God, lack of wisdom ako eh. Kulang, hindi sapat sa akin. Hindi ko alam kung tama yung magiging decision ko, tama yung magiging action ko. Pwede mo ba akong tulungan? So, call a friend tayo. Si God, sabi nga, ang phone number ni Jesus is Jeremiah. Diba? Yes, man. Yun na. Pumasok lang po sa isip ko. Yun, kumbaga, andyan lang siya, one call away, sabi niya. One call away through prayers. Yun lang yun. Kasi, hindi niya yun ibibigay sa'yo kung hindi mo hinihingi. Tandaan niyo po, alam niya kailangan natin, alam niya talaga na kailangan natin ng wisdom, pero kailangan mo kasi siyang hingin. Kailangan mo siyang kausapin, God, kulang po talaga ako ng wisdom. Kailangan itulungan mo ako para bigay mo ako ng wisdom para yung decision ko maging tama. Kasi because, alam niya na di ba? Bago pangalan tayo pinanganak, alam niya na yung future natin. So,
Alam niya na, kaya lang ang problema is, hindi kasi tayo nagtatanong. Hindi tayo nagsasabi, hindi tayo lumalapit para lambingin siya na kulang talaga ako eh. Di ba po? Tapos, God invites believers to ask Him directly. Yun lang yun. Kumbaga, gusto niya kasi sabihin natin sa Kanya. Di ba? Lalo na yung Father, yung maliliit tayo, di ba? Pag tinatanong natin yung Father na, Dad, ano yun, di ba? Yung ang kulit natin. Sabi ng Dad, sometimes bibiruin ka muna sa sagot. Ano yun, lobo? Anong ginagawa? Ay, puputok yan. Pero, habang nangungulit ka, ini-explain niya kapag makulit ka na, i-explain niya na ng tama. Kumbaga, i-explain niya na, di ba, minsan kasi yung pag nagtatanong, nung maliliit kami, pag nagtatanong, nagjo-joke muna yung father namin. Pero pag makulit kami, i-explain niya na. So, ganun din sa ikan. Pag paulit-ulit tayo lumalapit, paulit-ulit natin sinasabi o nagsasabi sa kayo, God, I'm seeking wisdom. God, tulungan mo ako sa answer na to. Doon na yun talaga, doon niya talaga ibibigay. Eto yung God dapat mong gawin. Pero minsan nga, sabi nga minsan dito, minsan, kung nagkamali man tayo, don't worry. Walang condemnation. Okay. With humility, sabi niya, kung lalapit tayo sa Kanya, with humility and trust. Kumbaga, usually naman, pag humingi naman tayo, talaga alam natin na, God, hindi ko talaga alam. Pero yung kasunod nun is with trust. Sabi ko nga, yung prayer, sabi nga, yung isa sa devotion ko, sabi, one time ka lang mag-pray. Pag meron kang kailangan, pray, and then, ang follow nun, trust. Trust na paniwalaan mo na yung prayers mo, claim your prayers na. Hindi yun, sabi nga yung iba kasi daw, ang explanation daw na pray lang ng pray, pero hindi nagtatrust. Up to the last minute nagpe-pray, pero last minute magbabago sila ng decision. Wala yung word na trust. Pray lang sila, God, bigyan mo ko nito, kailangan ko na to. Pray lang. Pero sabi nga, kung lalapit kayo sa akin, with humility and trust, dapat mas marami. Up to the last minute, andun yung trust mo. Na right timing, tulad ng kay Ivy. Right? Ivy talaga. Kumbaga, sumuko na nga kami. Buti si Pastora, sinabi niya, hindi. Para kay Ivy ang job na yan. Totoo nga. God bless. Dili ko pinag-pray yan. Up to the last, kumbaga, binigyan na kami ng binigyan na kami ng ultimatum. Hanggang Thursday lang kayo. Pag hindi, palitan na namin yan si Ivy. Nag-interview na sila. Sabi ni Pastora, hindi. I declare kay Ivy ang job na yan. Glory to God. Sabi niya, God wants us to seek His guidance. Okay, doon pala sa if anyone lacks of wisdom, basta nga po yung Isaiah 55:8 and 9. Isaiah 55:8 and 9. Isaiah, pakabasa, nasa likod. Okay, Isaiah 55:9. To my truth and you are not your truth, never by your way, to my ways, declaring the Lord, as the heaven and higher than the earth, so we are higher than yours way, my thought than your thought. Yan, kumbaga, sabi niya, my way is higher than your way. My thought is higher than your thought. Kumbaga, super talaga. Ang akala lang natin alam. Pero binigyan niya naman talaga ng knowledge and wisdom, di ba? Pero mas higit sa kanya. Kung i-acknowledge lang natin, God, wala talaga ako dito. And then, Proverbs 3:5-8. Kuya. Proverbs 3:5-8. Doon sa Proverbs 3:5-8. Nabasa po. Opo. Proverbs 3. Trust in the Lord with your heart and live. Live. Let alone your understand in your ways and to escape, and He will make your paths That's straight. straight. Yun po yun. You should ask God. Bakit sabi niya, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Diba? Yun lang. Kumbaga, ako parati, tanungin mo ko. Sabi nga, di ba yung may isang kwento nga nung
nung may isang owner ng car, nasiraan siya ng kotse, tapos may lumapit. Sabi niya, anong problema? Sabi niya, nasira yung kotse ko, hindi ko alam. Tapos sabi niya, ay hindi, eto ang problema. Nagulat siya, sinabi niya na, yung pala, siya si Mr. Ford. Di ba? Yung may-ari ng kotse niya. So, ganun din si God. Kasi si God na nag-create siya sa atin eh. Bago, kumbaga, niningit pa lang tayo sa wombs ng ating mother, alam niya na yung plans, alam niya na yung future natin. So, tanungin mo lang siya. Kasi sometimes po, eto yung part na ang naka-plan sa atin. Kaya lang, dahil sa decision natin, tayo yung lumilipot. Tayo yung nag-curl pa. Kung parati lang natin sinasabi, God, andito ko yung sabi ng programmer, yes o no, kakaliwa ba ako? Sabi ka, hindi. Diretso ka lang. Pagdating ulit sa isang puso, kakanan ba ako? Hindi. Diretso ka lang. O pagdating dito, mag-u-turn ako? Hindi. Diretso ka lang. Yung parang, di ba po, yung may Google, makakarating tayo na mas mabilis kasi tinitignan natin yung Google. Di ba? Pag nag-drive tayo, ganun din si God. Parati natin sinisiksikan. Alam na, parati natin siyang kinakausap dahil tama ba yung decision ko? Ano ba yung mas tamang decision? Turuan mo ako. Ilagay mo sa panaginip ko. Kausapin mo ako. Or kita mo yung verse na para sa question ko. Yun, kapag parati natin, kung yun yung mindset natin, talagang hindi tayo maliligo. Mag-walk tayo talaga ng diretso. Sabi na, instead of relying only on our own understanding, we bring our question in struggle to Him. Parati ko itong sinasabi. Pag may problema ako, maliit man o malaki, God sa'yo yan ha. Hindi ko na yung puproblemahin. Basta ako, faithful lang ako sa'yo. Kung hindi, alam ko hindi ako magkakamali kasi faithful ako. Ganun lang po yung parati ko dinideclare na alam mo kung ano yung desire ng heart ko, alam mo kung ano yung ginagawa ko. Kaya, kahit na maliit na bagay sa iyo, hindi ko yung problema. Kaya nga ako, sinasabi ko, hindi ako gaano dumadanas. Hindi ko siya dinidide. Kung may problema na ako, meron naman talaga ako struggle. Tulad na-explain sa akin ni Pastor, may struggle din pala ako. Kaya lang, hindi ko kasi siya iniisip. Kasi binibigay ko siya, sinosurrender ko sa kanya. Tapos, sinasabi ko, guide mo lang ako kung saan ako pupunta. Kaya hindi ko siya bitbit all the way. Habang dumadami kasi yung bit-bitin mo, mas bumibigat yung problema mo, hindi mo alam kung saan mo na siya. Paano mo siya dadalhin, paano mo siya bit-bitin, gano'n nga, sabi nga, your yoke is easy. Pag magaan yung kanyang pama. We bring our question and struggle to Him. Yun nga po. Kumbaga, lahat ng tanong, bakit ganito, Lord? Bakit ako dumadanas ng testing? Bakit ako nag-struggle kahit na nasa ministry ako? Tulad nga ng sinasabi ko kay Ate Relly. Ngayon, kapag nag-decide ka na, Lord, I want to be a servant. Ate Relly, dito na mag-umpisa yung struggle mo. Masasabi no, bakit ganun? Nung hindi ako active, wala akong problema. Bakit ngayon, Lord? Bakit ngayon pa kung kailan ko gusto dumapit, kung kailan ako nag-decide, bakit ako dumadanas na ganito? Di ba po? Pero ang tanong nga, sabi na natin, bigay mo sa kanya yung question, sasagutin niya yan. Bigay mo sa kanya yung struggle mo, kasi itutulong mo sa'yo kung paano mo yan i-over. Lahat talaga, kung fully trust ka talaga, kung alam mo, at dinideclare mo na, Lord, mas kaya mo to. Kaya ko, pero mas higit na kaya mo. Kung alam ko man to, pero mas alam mo kung tama, kung mali. Ako kasi pwedeng akala ko tama, pero later on magkakamali. Pero pag binigay mo sa kanya, sigurado yan, hindi ka magkakamali ng decision. Amen? And then, sunod po, who gives generously to all without finding fault. Sabi ko nga, God gives freely, kindly, and without criticism. Kung hiningi mo yung question sa kanya, hiningi mo yung wisdom, alam mo po ba, pag nagkamali ka, hindi kanya i-criticize. Sabi ko sa'yo di ba yung hindi, sabi ko kasi ganito ang gawin mo, pero yan ang ginawa ko. Hindi, pag nagkamali ako, Lord, ano pala talaga ang tama? Ganun po yun. Hindi yung
Lord, sabi mo, ganito ang gawin ko. Pero minsan kasi akala natin, eto yung tamang decision. Pero wait lang po ha, yung decision kasi, minsan, hindi kagad na-decide at ura-urada. Hintayin mo yung tamang decision at tamang timing doon sa decision mo. Ganun po. Pag nag-decide ka na mabilisan, may tendency na mali. Na ikaw yung nasunod. Yung may mean po yun. Yung tendency na, kasi kailangan ko ng ganito kailangan ko ng gawin ko ngayon. Pero hintayin mo na. Ipag-play mo doon. Kailangan, tomorrow, kailangan ko to. Pero ikaw na bahala. Yung pagdating ng tomorrow, sinabi sa'yo, Lord, ngayon na, anong decision natin? Tapos yung isang nangingi sa'yo, pwede pa po after 2 days, di ba? Kung ginawa mo ka ganyan, baka magkamali yung decision. Kaya yung decision kasi, yung wisdom, nakukuha yan sa patience. Up to the last minute, ilang beses ko na yun napatunayan, yung answer nakukuha ko parati sa last minute. Kasi, hindi na sa akin nanggaling yung answer. Alam ko siya nagbigay ng tamang kasagutan sa tamang oras. Ganun. Hindi na ako kasi nung time na yon, wala na akong magagawa. Wala na akong sagot. Pero dumating yung answer. Kasi siya yung nagbigay. Yun po yun. Yung kumbaga surrender na ako, wala na akong answer doon. Mali na yung decision ko. Pero yung dumating yung answer dun sa tamang oras, sa tamang panahon, kasi yung oras niya is timing talaga. Hindi kasi natin kayang diktahan siya pagdating sa oras. At hindi rin natin alam kung ano yung tamang panahon. Siya lang pa rin parati nasasabi na tamang panahon, tamang oras, tamang decision. Next is, He does not shame us for asking again and again. Kumbaga, hindi siya makukulitan sa'yo, hindi kanya puputyain, hindi kanya papagalitan kung tanong tayo ng tanong. Hindi. Mas gusto niya yung tanongin mo talaga siya. Ibig sabihin, mas nagtitiwala ka sa kanya. Kasi once ka lang nagtanong and then later on, hindi na, ibig sabihin nun, mas pinaniluan, hindi, kaya ko pala to. Hindi yung siya, hindi na siya yung naging priority mo doon sa wisdom na hinihingi mo. Pero pag tinatanong mo siya, kinukulit mo, parang sinasabi mo, God, wala talaga akong wisdom, wala talaga akong knowledge. Ganun, ikaw yung knowledge and wisdom mo talaga ang kailangan. Kapag parati mo siyang kinukulit. Parati yung declaration mo, God, yung knowledge mo ang kailangan ko, yung wisdom mo ang kailangan ko, yung understanding mo yung kailangan ko. Yun yung pagiging makulit. Mas gusto niya yan. Mas sinasabi mo, etong anak ko na to. Ako talaga yung pininiwala. Sa akin talaga siya nagpa-trust. Kung ano yung sabihin ko. Sabi niya, doon niya po sa Romans 8:1, Ate MJ, Romans 8:1. Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yes, sabi niya dito, condemnation, a big word for condemnation is kataklima. It means judgment, sentence of condemnation, or verdict of guilt or punishment. Hindi. Kapag tanong ka ng tanong, or pag even magkamali ka, hindi ka niya i-condemn. Walang ganon. Hindi ka niya i-condemn. Hindi yung nagkamali ka. Di ba yung mga anak natin, pag nagkamali, or kaibigan, pag nagkamali, ikaw kasi, ang kulit mo, sige, dyan ka na nga. Si God, hindi ganon. Pag nagkamali ka, lumapit ka, oo nga, nagkamali ka. Ganito kasi yun. Nagkamali ka ulit, lapit ka ulit. Eto, pari anak, yung tamang decision, eto kasi. Eto yung gano'n. Kaya, pag nagkamali tayo sa mga wisdom natin, sa mga decision or reaction natin, lapit lang tayo ulit. Lapit lang tayo ulit. Lord, akala ko, eto yung answer. Mali pala. Nagkamali ako. Tulungan mo ako ulit. Ano po ba talaga ang dapat na wisdom or knowledge para dito? Ano dapat ang decision ko? Ano dapat ang reaction ko para dito? And then for criticism, the Greek word known is kategoryo. Kategoryo, to accuse or blame. Wala siyang ganun. Hindi kanya i-accuse, hindi kanya sisisihin sa lahat ng mga mali mong decision. Kasi alam naman ni God, limited lang talaga ang ating wisdom. Alam niya yun. Pero kung isusuko mo, sorry God, mali yung decision ko. Ano po ba ulit talaga?
nagkamali. O nagkamali ka ulit. Lord, nagkamali uli ako. Ano po ba talaga? Ano po ba ang tama? Diba? Hanggang sa dumating yung magiging tama na yung decision mo. Later, masasabi mo na thank you na hindi mo ako iniwan. O hindi mo ako pinabayaan sa mga struggles ko, sa mga sa mga failures ko. Ganun. Always ask it. Next is, and it will be given to us. Yun na yun. Yun na yung huli na yun. Sa lahat ng ating hihinging wisdom, ibibigay niya talaga. This is a promise, sabi niya. This is a promise when we sincerely ask, God respond. Kung talagang bukal sa loob natin na hinihingi, magre-respond talaga siya. Sometimes kasi may mga bagay naman na hinihingi natin pero hindi naman, yung kumbaga, sinabi mo lang sa kanya pero tayo pa rin yung nasunod. Tayo pa rin yung nasunod. Pero sabi niya, pero ang ano nun is once na humingi tayo, ibibigay at ibibigay niya. Diba sabi niya, siya nga yung Diyos na may kwento. Diba na walang ama na pag humingi ng pagkain ng anak, yung scorpion ng snake yung ibibigay nila. Ang ibibigay pa rin nila talaga yung masarap na pagkain. Kasi hinihingi ito ng anak mo. Ganun din si God, what more pa nga siya. Diba anak mo? Diba tayo talaga yung pinakamahal niya sa lahat ng pinigil niya. So lahat ng hihingin natin, ibibigay niya. Often by giving clarity, peace, discernment. Kumbaga, kung magbigay siya ng wisdom, klaro. Diba? Yun yun, klaro. Tapos may kapayapaan at merong, nadi-discern mo talaga. Ikaw kasi pa rin yung ikaw pa rin kasi yung mag-decide, diba? Kaya nga may free will tayo. Binigay niya sa'yo yung wisdom, pero ikaw pa rin yung mag-execute. Pero sometimes nga, patuloy na sinasabi ko, minsan, ay yung understanding natin, iba, mali pala, yung pagka-execute natin, dun sa understanding natin, nagkakamali. Kaya yun nga po yun. Kaya kahit na magkamali ka, balik ka lang ulit. Balik ka lang. Hingi ka ulit ng second wisdom, third wisdom, hanggang paulit-ulit, hanggang sa magawa mo din tama. Our guidance through His Word and circumstances. So lahat ng wisdom niya, yes, sabi ko nga, sa pagbabasa, sa pakikinig, at sa pag-absorb ng mga teaching. Diba? Tulad natin, kung meron tayong daily devotion, nakakapagbasa tayo ng Word of God. Tapos kung matin tayo ng service, diba? Nakakarinig tayo ng teaching. Doon sa Bible study natin, nakakaparinig tayo ng extra wisdom. Diba? So, kapag kumpleto yun, kapag kumpleto, minsan diba kung nararanasan nyo, yung teaching, may dumating yung teaching kasi eto yung kailangan natin. Ganon, minsan sa teaching or sa pagbabasa mo ng word or kahit na nag-fits lang sa cellphone mo or yung nakapakinggan mo, ay eto yung yung problem ko. Ganito pala yung ginawa niya. So, God, eto din ba yung dapat kong gawin? Diba? Ganon lang yan. So, lahat ng form na para makareceive tayo ng wisdom, gawin po na sana natin. Sabi nga sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Yun nga po, yung He provides guidance, insights, clarity, helping us make the right choices in life. Kumbaga, pinoprovide niya talaga sa atin yung guidance. Yung insight, yung kaalaman, legal kaalaman, ito yung mga dapat mong gawin. Pwede kang mamili. Sometimes may option ka may bibigyan ka pa ng option. Pag ito ginawa mo, dito yan. Pag ito ginawa mo, ito mangyayari. Pag ito naman choice mo, ito naman yung mangyayari. And pag nagbigay talaga siya ng wisdom, sabi nga, clear talaga siya, crystal clear talaga siya. Kumbaga, kapag yun talaga yung sinunod mo, binabad mo talaga yung prayers mo para sa wisdom, ibibigay niya sa crystal clear. Maliwanag na maliwanag, punto by punto. Tapos yun nga po, sa lahat naman ito, eto na yung time na yung decision natin, yung reaction natin is tama ayon sa hinihingi sa atin.
In simple terms po, sabi nga, when you don't know what to do, whenever find yourself at a crossroads in life, di ba sometimes nga po, naglalakad tayo, nagsa-cellphone ka, tapos napapunta ka sa crossroad, ibig sabihin yung crossroad is yung may ganyan, may ganyan. Pumunta ka, kung tingin mo, saan nga ba ako pupunta, di ba? Titingin ka, saan na nga ba ako? Di ba? So, ibig sabihin, dun sa time na yun, sa isang crossroads tayo, kailangan natin mag-decision. So, every time na kailangan natin mag-decision, ask God. Amen. Ask God. Every time na tapos kung naglakad ka, ay, eto yun, tinuro sa'yo, may umilaw na sasakyan, dito. Pagdating mo na naman sa isang crossroads, tatanong ka na naman, saan ba? Saan, Lord, saan ba ako pupunta? Eh, may nagtitinda ng ice cream dito. Punta ka dito sa kanan. Ganun yun, every crossroad na kung saan tayo tatayo, always ask God, God, ano ba, saan ba ako tutungo? Saan ba akong path na nasusunod para sa iyo? Unsure of which path to take. Nga, pray and ask God. He is willing to guide you in the right direction. Tandaan niyo po, He is willing. Kumbaga, hindi kanya ipapahamak. Never kanya ipapahamak. Yun lang yung kaputihan. Sa iba, si Satan, hindi. Kanila still kill and destroy kanya. Pero si God, pag nag-ask ka sa kanya, He is willing. Ibibigay niya yung desire ng puso mo. Generously and faithfully to guide you, especially during trials. Amen. Meron po akong ipapakita sa inyo. Okay. Sabihin niyo lang po. Sabihin niyo lang po kung okay. Kung thumbs up lang kayo or thumbs down. Yeah. Check muna. Okay. Sabihin niyo lang. Asa na lang. Thumbs up. Thumbs down. Ito. Neutral. Tignan niyo mabuti. Baka mali niya. Baka nandiyan yung baka deceiving niya. Baka deceiving yan. Okay. Ako na lang yun. Neutral. Neutral, 50-50. Bawal yun. Hindi pwedeng mas-loss. Playing safe is a sin. Look why yun eh. Look why you're playing safe. Last ko muna si God. Yes. Sige po. Nag-iisip si ate. Nag-iisip si Miss Purple. Ayan. Ano po ang sagot niya? Ayun na po. It's your turn na po. Para mangopya na lang tayo. Ika nga, majority win yan. Majority. Ayun po. Amen. Thumbs up ako. 2 times. So yun na po. Lahat nag-uumpisa Sa simula. Yun lang ang isa. Meron din ako gusto itignan regarding the Proverbs. Kasi napag-aralan natin ito. In Proverbs 9:10 it says, fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, yung mga pagkakaroon natin ng pananampalataya sa Panginoon, yun talaga yung beginning ng ating wisdom sa buhay. Katulad na lang ng pag dumadaan tayo ng trials, yung trials na binibigyan tayo ng discernment, understanding, and guidance. So, dapat tayong mga Kristiyano na may pananampalataya sa Panginoon and we fear the Lord. As it says na nag-aas niya tayo sa Kanya nga natin hinuhugot lahat na kasagutan ng ating mga questions sa buhay at understanding sa mga dumadaan
mag-grow tayo maturely. Kasi kung hindi ka dadaan ng pruning, hindi ka dadaan ng fire, hindi ka mag-grow at hindi ka magiging flourish. So it is part of our life. Katulad natin lahat, ang mga nandito, for sure, 100% we face trials in life. The only difference that we are having right now is paano natin siya nire-response. Paano kasi kung naging nasa mundo pa lang tayo ng kamunduhan, we are self-reliant. But the moment that we seek God and we fear Him, hindi fear of horror, fear of reverence, na alam natin na siya lang ang source ng lahat ng answer ng mga problema natin at siya din kasi He is our creator. If He is the one who created you, He is the only one who can fix you. Yun simple as that. Yan yung common laws in physics and science. Yun ang active neutral na wala nang doon. Yun na yung superseding na talaga yun. So tayo as individual and as Christian, alamin natin kung ano yung identity natin and purpose in life. Back to basic. Kaya, doon natin nalalaman. That's why we are so glad. Ako glad ako. In fact, today I have learned wisdom in my situation when I traveled from Bahrain. Talagang, I've realized that all the time, it doesn't mean na hindi ka nahuli, hindi ka na-punish, you are doing the right thing. It came to me na hindi ko na-realize that I am doing wrong. But it never sink in my mind kasi nga, hindi naman ako nagkaroon ng situation na I have to fear. So, hindi ko na-encounter yun, then I never learned any wisdom from that. But today, dahil nga sa na-encounter ko na in fact, na nahuli yung mga purpose of custom, na-realize ko that it is illegal what I am doing. But you know what? What is the most important thing that I realized? All the time, it's not meant na hindi ako nahuli ng mga previous, but I was protected. In fact, today I am still protected. While I am doing bad thing, I am still protected by God. So, yun yung na-realize ko, and this is the wisdom that I have gained, that before we do things, God is already ahead of us. Totoo talaga yun. He will send angels ahead of you. Yung Psalms 91, it is really true, and I have proven it today, and every day of my life, that we are protected. So, before we even ask God, He already provided. So, kung sinasabi natin na, as yung sa mga Kristiyano katulad natin, alam na natin kung sino ang lifeline natin from the beginning. Pag dumadaan ka ng pagsubok, i-ano mo lang talaga siya sa Panginoon, i-raise mo siya to Him and trust Him fully. Kasi yung divine assistance darating at darating yan. Yung divine assistance, so do not seek on your own. Kasi when you seek on your own, madidepress ka dahil hindi mo man makukuha ang solusyon. The moment that you become self-reliant, then that's the time that you become idiot. Because you know what? The life, what we have, is not ours from the beginning. The only one who owns it is the Creator who created you. So siya rin din ang magiging source ng lahat ng solusyon na meron ka. Sa mga trials na ikaw din ang nagawa. Usually, we have to be realistic na most of our trials sometimes is because of our free will and the free will of others inflicted on us. Nagka-ano-ano na lang siya, nagka-connect. But it is us who made what we are having right now. Kasi tayo din tayo ng Panginoon to have a perfect life. However, we are the one who rebels, kaya hindi siya naging perfect. But God already prepared a perfect life for us. So, we cannot blame Him. Kasi ang nangyayari, ang tao blame ang Panginoon. Well, He created us perfect, but we are the one who rebels, and we are the one who created our life in a bad situation. So, it's so unfair, but non-Christian will never understand those. Pero tayong mga Kristiyano, yun yung advantage natin because we know from the Bible, from the beginning, even Jesus Christ has been tempted so many times. Ang pinanghawakan niya lang is ang Biblia. So, the same thing what we have to do, hawakan natin ang Word of God, and we will be victorious. We are more than conquerors in Christ. So, dito naman balikan natin yung pinaalala ni God na mensahe niya
Kung kayo ay aking pagpapalain, walang makakaagaw nito, walang makakahadlang nito, ito'y mapapasaya niyo. Exactly. Okay. Amen. Nangyari din sa akin yun eh. Hindi ko pa nga hiningi, binigay na sa akin. Part-time job, inabot ng 10 years. Regular part-time job. Tapos huli ka ng baladiya, nakakalawala sa baladiya. So, protection at protection. Kasi nababasa ni God, nilalaman ng puso natin. So, thanks, glory to God. Amen. Amen. Gusto ko lang clarify yung sinabi natin kanina. Kasi when it's come of trial, na ginusto mo, I think, pray yun. Pray will mo yun. So it means it's not a trial. Kasi kung ginusto mo yung bagay na alam mo mali, tinutuloy mo pa, it's not a trial. Gusto mo siya. We have, Christian kasi po tayo talaga, especially yung feel na yung gusto mo talaga maging klaro yung buhay mo. A lot of trial, a lot of struggle na dumarating sa'yo. Which is, alam natin na may Panginoon tayo. We believe that we have God. Pero andyan siya, talagang katabi mo siya. Kahit yung tao katabi mo, parang ang bait sila, bigla na lang siya mag-galit sa'yo. Na walang dahilan. So there is a spiritual battle talaga if you are Christian. So, pag, binigyan tayo ng pagkakataon na alam mo naman yung bagay na mali, or tapos gagawin mo pa, that means not a trial. Yung trial kasi na sinasabi ko, yung pang hindi mo talaga sa gusto, pero nangyayari sa'yo. Especially yan sa sarili ko. Alam ko naman na alam ng lahat. Itong this month, actually yung mga nagdaan sa akin, sunod-sunod eh. The Satan actually tried to cut my life. Una yung kamuntik na akong nagka-virus ako eh. Actually, wala nakakalam eh. Bihira lang. Na tiniis ko siya eh. Tapos nung hindi ko na kaya eh. Kasi parang yung puputok na yung ulo ko eh. Yung kalaki na pang kumanin na. Then I tried to Sister Dory. Sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Yung pala, yun nga, kasi wala tayong alam. Alam natin, lagi lang ng bawang sa buhay natin. So, based on that experience, parang sa buhay natin, it's not a trial. Trial na mabigat. Trial na pinipili natin. Trial na struggle na gusto ng kaaway. Pero pinaglalaban natin. Especially pagka tulad sa akin, sa job ko, nasabi na natin sa John 14:14, if you ask anything in my name, I will do it. Diba po? And also, kasi Proverbs 14:14, diba? Sabi po doon, you need to be still. Diba po? So, ibig sabihin, yung napaganda ng ano ganyan kasi ito yung binibigyan tayo ng pagkakataon na maging malakas, even doon nagdadaan tayo sa mga problema. Binibigyan tayo maging malakas. Yung, actually, bilang respeto, ayaw kong ipaalam eh. Pero nasabi ko kasi gusto ko rin ng guidance, especially guidance din nanggagaling sa wisdom ng ating mga pastor. Ako talaga po, ayaw ko nung pinakaawaan ako eh. Ayaw ko talaga. Pero yung pagkakataon ito, nakapas ang tubangan ng itong decision. Which is, tinuturing ko po sa silang amay o ina. So wala po ako nung dito sa Saudi Arabia. So nagtatanong ako kung ano magandang gawin bilang we're involved in TTJA. Siyempre, respeto natin ang bawat isa. So, meron akong desisyon actually. Meron akong sarili desisyon, pero kapag hinintay ng advice, maganda to. Like, we have actually planned, but God has greater plan for us. Diba po? So, bilang respeto, hindi ko sinasabi na kaawaan niyo ako. I mean, nararamdam ako kasi, ito dinanas ko to bilang hindi namang, sa totoo lang, may sinabi na akong kapatid dyan. Alam mo, Richard, noon, ikaw yung napapahiram. Ngayon, ikaw yung gusto mong hiram. Di ba, magkaiba? Kasi binibigay sa atin ng Panginoon, dahil kasi dapat dating maranasan to. Wala kasing easy way. Kasi pag sinilang ba tayo, marunong ka na ba tumakbo, maglakad, magsaing. Di ba, dapat yung parents mo na magdadaya ka sa'yo. Parang ganun sa Panginoon. Trial na binibigay sa atin, kaya natin. Hindi sa sarili natin. Self-reliance sa Panginoon para ganun natin. Yun lang po. Amen. Yung natandaan mo po is yung sa pagpapalagay
isang beses, hindi ko nila bibilin sa akin kasi sabi, nasa isip na mama, interesado lang yan ngayon. Hindi naman yan magtatagal. Kaya hindi ko nila bibigay sa akin. Eh pag pinaulit-ulit ko na po yung hinihingi ko or yung nire-request ko po, eventually, bibigay din po nila sa akin ng hindi ko gusto. Parang ganun din po. Pag isang beses nila po humingi ng knowledge, interesado po ba talaga kayo sa gusto niyo pong malaman? Instead, pag pinaulit-ulit niyo po, edi, oo, interesado ka po talaga at ibibigay at ibibigay. Tutukan ko lang. Ang style ni Daddy, pag may gusto, ha? Nireview ko to eh. Ganang review nito. Okay. Mga ilang linggo yan, kuya. Magkano, siyempre na. Bilhin mo na. Yung pala. Yung pala wisdom doon. Yun pala, oo. Talagang will pass kasi exactly yung sinabi ni Ate Ivy, saka ni Pass, nare-review niya. Kasi makita natin yung context nito, yung paida kung ano nga sa trial, pag ni James eh, nalala ko natin yung kasamahan natin dati, search niya from James 1:32, di ba? So, the whole context, ang sinabi nila dalawa, which is, kailangan mo, wala kang doubt, kailangan talagang gustuin mo yun. Makita natin sa after that verse, but let him ask in faith without doubt. So, diba, gusto mo na talaga yun, yung bagay na yun, i-review mo pa ng 400 times, talagang you up like deciding, talagang this is for me. Talagang makugusto ko to talaga. So, once darating yung alam talaga na, pass it talaga. So, no doubt, without doubting, when you ask for the wisdom, kailangan may pananampalataya ka doon talaga na para sa iyo, declaration. For advance information pala, may dalawang araw na ako nire-review. 2 days na nire-review. 2 days na ako nagre-review. Hintay mo at 3 days pa. Wala pa, hindi pa siya interesado, hindi pa niya share sa akin. Pag nag-umpisa na yung mag-share sa akin. Pero, na-check niyo po ba? Nabasa niyo po ba ito? May hidden word dito. Kaya po umak nakakaya yung hidden word. Yellow, naka-arin. Pray and ask God. Sige pa, sige pa. Ano, may hidden word po dyan? Aywa. Aywa means Yes. yes, colonial is Arabic colonial word. Isang na, when you ask God, aywa. Yes, and sasagutin niya po yun. Ayan. So, yun, nakita yung secret word. Aywa. Hindi pala pwedeng mamaya, ay walang hindi pwedeng pala sulit. Sige po. Sige pa. Yung ganda na ito, yung if you want you lack wisdom. Kung, nung tawag ito, niyaya ko dun ni Pastor sabi na, nung binigay sa akin yung Bible. Ang ilang Bible ko na to, sabi ko, nigyan na, saan ko pa talaga dapat umpisahan ang pagbabasa. Kasi numpisahan ko noon sa numpisahan ko sa James, numpisahan ko, walang nangyari, hindi ko natuloy. Numpisahan ko sa, sabi nila, New Testament. Ay, numpisahan ko na sa New Testament, wala pa rin. Umpisahan mo sa John. Yun ang mga John, wala talaga, hindi ko matuloy-tuloy. Pero ayaw, sabi na, ang hindi ko lang talaga masubok, yung Revelation. So, pero nitong uli, sabi ko, nung pagbukas ko, dito nga sabi ko sa Proverbs. Maalala ko, kasi kung buksan niyo yung Bible natin sa Proverbs, ang ganda ng pasimula. Doon mo kuha yung wisdom na maganda yung sabi niya doon eh. Proverbs 1:1 sabi niya sa doon. Kaya ako gusto ko yun. Sa Proverbs 1:1 sabi niya, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, to discern the saying of understanding, to receive instruction in wise behavior, righteousness, justice, and equity, to give prudence to the youth, knowledge and discretion. A wise man will hear and increase a learning, and a man of understanding will acquire wise counsel. To understand the proverb and figure, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. So kung gusto mong maging marunong
sa buhay, basahin mo yung salita ng Diyos. So, hindi ka tuturuan ng talaga ng kabulasukan o kawawalangihan ang salita ng Diyos. So, wisdom talaga ang matututunan mo diyan sa Bible na yan. So, kaya sabi ko, maganda yung sabi ko, kaya ngayon, tuloy-tuloy, minsan na piliktan pagka naging busy. Pero maganda na malaman mo na ang wisdom ay nanggagaling sa Panginoon through the reading, through hearing the words of God. May gusto ko lang... Mali ka, kuya. Dapat inumpisa mo yung revelation para matuloy-tuloy mo si Genesis. Thank you. Tama si Ate Ivy. Once kasi sa meeting talaga tayo. Talagang to prayer. Kailangan pagdarasal talaga natin. Ako kasi palagi kong pinagdarasal ng kalusugan ng mama ko. Just mag-80 na siya. Yun po talagang palagi kong dinarasal. Actually, minsan, nasabi ko kay Pas yun, nung nasa kitchen tayo Pas, sabi ko ayoko ng maraming pera. Gusto ko lang yung health ng mga family ko. Sabi ni Pas, hindi ganun. Kailangan mo rin ng pera. Kailangan natin yan. So ngayon, natetest ka ngayon sa pera. Kasi sabi mo ayaw mo ng pera. Nang marami. Dapat ngayon, kailangan ko ng pera marami. Amen. Parang ganon. So, ngayon, yun na. Pagka pinagdasal talaga natin na ganun, kailangan tuloy-tuloy. Iwan. At saka yung yung trust kasi natin, nagde-develop at saka yung faith natin, nagde-develop. Dumaan tayo ng bias. Yun yung talagang byproduct. At saka nagmamature tayo. Tapos yung perseverance natin, at saka yung growth natin, lumalamang din. Kasi yun ang yun yung mga fruits ng trials. Kasi kung hindi ka dadaan ng trials, you will never experience the glory of God. Kasi trials are made so para makita natin as human yung power ng Panginoon at yung authority ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung hindi tayo dadaan dyan, then we are just a robot. So, paano natin makikita yung glory niya sa buhay natin kung we are having everything in our hand, in full love? Wala tayo. It's easy, sabi nga, mas masarap makamit yung success mo once you work it out and dumaan ka talaga ng mga pagsubok. At yung sinasabi nilang rock bottom, yung bottom pala na rock is si God. Siya yung rock bottom. Pag dumaan ka ng rock bottom, 100% you will receive blessing. Kasi si God, yung rock mo. So, lahat ng lahat ng trials natin are just made to pass. Hindi ka namamatay, I hope. Ika nga. Dalawang parents na nagpalaki ng bata. Ika nga, no trial, no blessing. Tandaan po natin. Yung makulit na wife, yung gusto niya yung rights niya. Di ba? The persistent widow yung parang so, isa din yun sa Sabi nga si Ate Emily, gusto na. Amen. Yung topic kasi dito is, ang topic na yun is natugma talaga sa mga nangyari sa akin about sa work namin. Dito sa, when you don't know what to do, whenever find yourself in a crossroads in life. So, nung Sunday kasi, yung job site kasi namin is, in contract na siya. And then, pumunta yung papalit sana ng papalit na company sa amin nung Sunday. So, kami ng job offer na mag-sign kami doon, contract, job offer lang yun. Pero, ang sabi ng company na yun is, may 1 week kayong mag-decide. Sabi niya, kung lilipat pa kayo sa amin, mag-absorb ba kami o hindi. So, doon kami yung struggle namin na mag-isip na, saan ba talaga kami? Kasi yung offer niya at saka yung offer ng company namin, same lang. At saka yung job site namin kasi is okay lang. So, kung pupunta naman kami ng ibang company, so hindi na namin alam kung ano yung roles ng company na yun. So, hindi namin alam. So, madaming huwag ka dyan kasi pangit, hindi ako maniwala dyan. Mag-ask ako kay God, sabi ko. Kaya, nung 1 week na yun, hanggang kanina,
nung start na ng Sunday, nag-pray talaga ako, God, ikaw po ang talagang ano ko, Lord, kung saan mo talaga ako ilalagay. Sabi ko, hanggang kaninang umaga, sabi ko sa kanya kasi yung sabi nila, last 3 days na lang ang desisyon niyo. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala, give me a sign po. Maya-maya, mga 20 minutes, tumawag yung HR ng kapalit sana ng company namin. Sabi niya, huwag kayong lilipat. Sabi niya, huwag kayong magpa-absorb. Sabi namin, bakit po? Kasi mismo nga ako, HR, hindi nga kami masahuran. Sabi niya, Lord, ito na po ba yung sign na hindi kami magpa-absorb? Yun ang ano ko. Lagi ko, gabi-gabi pinag-pray ko, Lord, ikaw na po bahala. Lord, tulungan mo po kami kung ano talaga yung ano. Iisa dito, huwag ka doon kasi pangit at hindi kang maniwala kay God, ako maniwala. Sinabihan ko dito. Kaya ayun, biglang tumawag. Sinabi ko kanina umaga na, Lord, bigyan mo kami ng sign. Kasi kung lilipat kami, mag-aasok pa tapos pangit pala doon talaga. So magsisi talaga kami. Kaya Lord, bigyan mo kami ng sign. Yun, biglang tumawag yung HR ng papalit sana. So huwag kayong lilipat. Kasi mismo ako HR na ako. Halos isang buwan na lang hindi nga kami masahuran. Sabi niya. At saka sabi niya, every Friday hindi din kayo palalabasin. Sabi niya. Oh, thank you God. Kaya sabi ko sa HR, okay, cancel po kami lahat. Cancel. So, thank you Lord. Yun lang, lagi ko siya, isa din to eh. Sabi ko, hindi ako maniwala sa iyo at Ako, advance po ako kasi tinatanong ko po yan kayo. Sinasabihan ko po siya, nasa ulit po ako sa sister kasi alam ko talaga kasi una-una po ay tinatanong ko po kayo. So, bago po ako mag-desisyon. As good, Lord. Diyan po kasi papasok yun na mensahe ni God. Kung ako may isisil sa inyong tao, ay huwag nyo na mag-alok ng tulong sa inyo. Kung sa mag-alok ng tulong sa inyo, huwag nyo sila i-ignorin. Dahil sila ay sinend ko sa inyo. Hindi nyo man ito kamag-anak, kapamilya, kaibigan, at ito'y tanggapin nyo. So yun yun. May mga sinisin tayo. Bawat sa atin may sinisin na isang kaluluwa. Magbigay ng tulong. So ganun lang po yun. Ako kasi ilang beses na rin siya sinabihan. So, nag-decide na rin. Sige po, ako question. Yun na yung sinasabi ko na. Ikaw muna, para may question. Question ka. Mag-question ko sa'yo. Madalas kasi yung tao ang hinihingi sa Lord, Lord, pwede ito, Lord, puro material. Pero nung ito na-encounter ko to, doon pa kami sa GCC. Sabi ko, nga Lord, bakit palaging material ang hinihingi? Bakit hindi wisdom? At hindi ka, sabi dito, ang Diyos hindi daw madamot. At hindi pa iba-iba ng isip. Siya ay generous pagka hindi mo yung wisdom na yun. And then yung paborito ko sa Proverbs chapter 4 verse 7, in all your getting, get wisdom. So kung gusto mong tumanggap, dapat mas marami kang wisdom. So yun yung, pag mas marami kang alam sa salita ng Diyos, mas mabilis yung pagtanggap natin. In every prayer na meron tayo. At isa pang wisdom, marami akong gustong sabihin, pero sa oras, ito po ang wisdom na i-share ko sa inyo na ina-apply ko sa buhay. Less talk, less mistake. Ganun din po sa spiritual realm. Si Satan walang kapangyarihan over you, but when you speak, at kung ano yun narinig niya sa iyo, then magkakaroon siya ng power sa iyo. So kung mapapansin nyo, kapag nag-pray ako, yun na yun. Kapag may negative ako nadidinig, makikita ni Ate Rona yan, gumagano na yung bibig ko, nilireview ko agad yun. So, Kanina lang. kanina lang. Nilireview ko agad yun. Kasi kung ano yung sinasabi mo, pinifeed mo. Pagka negative ang sinasabi mo, pinifeed mo yung kaaway si Satan. Nagiging strong yung power niya over you because you're feeding him. So ngayon, anong gagawin natin? Palagi yung salita ng Diyos ang i-declare. At kung yung ano yung gusto mong gawin ng Panginoon sa iyo, yun ang i-declare. Actually, nung si Pastor Bernard, medyo na ano talaga, naamin naman ni Pastor Bernard, no, na-frustrate na siya sa paper ni Ate Ivy. Kasi hindi lang pagod pera na. Nilabas namin pera niya. So pagka si Pastor Bernard nagaganon siya, ako nag-i-interested na kung gaganon-ganon na yung bibig ko. Tapos, nung Friday nga, ang sabi na ni Pastor na, huwag kang mag-disappoint na, sa maraming pangarap
declare and decree. Sa lap ko si Ivy papasok. Tumingin na lang siya. Sabi na ni Mami, wala tayong magagawa. Kasi kung ano yung gusto mo, kasi yung ang wisdom niya, sabi ng Lord, tingin mo sa pangalan ko at ipagkakalob ko. Sabi niya, ask anything and believe that you already received it, it shall be yours. Believe mo daw eh. Sabi ko, Lord, hiningi ko na, paninindigan ko, panghahawakan ko, matatanggap namin. So yun, ang declare ko, palaging yun. So pagka follow up mo, ako naman. Yung ano ko sa ano, need it please. I need it urgently. My daughter will lose her job, pero wala na talaga. Pero sabi ko, will lose her job if you will not process it. Process it. Para ako nag-uutos pa. Sabi ko, I have the authority. Kaya ko siyang utusan. Kasi yun ang sabi ng Lord. Ito po yun, when we have wisdom, yung getting natin mas mabilis. No? Although it may tarry sometimes, medyo may delay, but then, hindi ka mag-weigh, no? Hindi masishake yung faith mo. Kasi, founded ka sa salita. Yun po yun, no? Pagka medyo, ang ano, sabihin mo to, sabi ng kaaway eh. Sabihin mo to. Lord, parang di naman ako bumagaling. Parang wala nang pag-asa ng batang to. Parang puro negative. Pinifit mo yung kaaway. Ito yung mangyayari sa buhay natin. But then when we help, no, yung sarili natin, we control our mouth, kaya nga itong bibig na ito. Kaya ba si God, konting magsalita? Man of few words. Bakit? Kasi pag sinabi niya, nagiging decree. Nagiging bound siya dun sa salita niya. Hindi niya pwedeng hindi gawin, kundi magiging sinungaling siya. So, kapangyarihan yung salita. So, ganun din tayo kung ano yung sinabi natin, bound tayo dun. Yung kapangyarihan ni Satan, nagiging strong sa atin kasi dun sa sinasabi natin. So, choose our word. Kapag negative, rebuke, hayaan mo siya dyan. Kasi si Satan, hindi nakakapagdala ng isipan. Hayaan mo siya dyan. Tama po. No? Huwag mo siyang i-incubate. Huwag mo siyang sabihin. Pagka may positive, yun ang i-declare mo palagi. Kung negative, quiet. Totoo yun eh. Kasi tao naman. Nakikita mo yung sitwasyon, nakikita mo talagang parang wala na. Di ba? Nakikita mo yun. But then, huwag mo sasabihin. Just keep your mouth shut. Go back to the word of God. Lord, promise mo eh. Lord, ito yung sinabi mo eh. Ako nakikipag-bargain ako lagi sa Lord. Masama ba yun? Hindi. Kasi sabi niya eh, si Moses nakipag-bargain. Maraming mga Bible, mga character sa Bible na nakipag-bargain sa Lord. Ano pinayagan ng Lord. Even nung kay Esther, may decree na ang hari. Pero nung sa prayer and fasting, nung lumapit si Esther, ito na yung sing-sing. I-ano mo, hindi niya kasi sinabi na ng hari, hindi na pwedeng baguhin. Anong gagawin? I-amend. Okay, pwede na kayong lumaban para hindi kayo mapatay. Kasi nung una, patayin lahat. Hindi pwedeng lumaban. Ngayon, sige, lalaban sila dahil sa paglaban nila nanalo. So tayo, paano natin lalabanan? Yung authority na meron si Satan, no? Paano natin lalabanan? Sa Through word. declaration natin. Alam mo, declaration natin, yung salita. Lord, sabi mo eh. Lord, sabi mo, you will provide all my needs. Di ba? God will provide all your needs according to the riches of His glory. Lord, sabi mo. Di ba? So, sa ano pa yan? Lord, may tawag ako. May purpose ka sa akin. Hindi mangyayari ang lahat ng bagay na ito hanggang hindi natutupad yung purpose mo sa akin. Walang makakapag-figure sa'yo, Kuya Richard, hindi ka maibabagsak ng Hallelujah. hanggang Glory to ng God, kahit Jesus. sino sapagkat may purpose. Amen. When you know the purpose, hindi ka mapipigilan. Kasi walang magpa-prosper hanggang hindi nangyayari yung purpose na purpose. I believe Same. that gusto ko lang share ito bago maganda si Pastor. Tutupin talaga yung sinabi ni Pastor. Grabe. I feel that napipili ko na mayroong spiritual battle talaga sa buhay ko kasi. Which is kahit tama yung ginagawa ko sa mga boss ko mali. Especially yung mga M. Ngayon, ang nakasama ko sa bahay, nagkaroon ako ng M pa. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Ano yan? Parang ang dami. So, naniniwala ako na actually, nag-decide na ako eh. Ito talaga po. Nag-decide na ako sa putama na ito. Nakaharap ako sa laptop ko.
tama na to. Ang dami, ang bigat. Tama na to, ayoko na. 50 na ako. Sabi ko, hayaan na lang ako. Total, yung anak, professional na din po. Ayoko na eh. Pero kung naisip ko, sayang. Nandito na ako eh. Kalahati na eh. Babalik pa ako. Which is kalahati, pwede pa ako mag-report. Which is tuloy-tuloy talaga. Sabi ko, tutuloy-tuloy ako. Kasi ito yung will ng Panginoon. Ito talaga ang gusto niya. So tama ko talaga pa. Maraming salamat talaga sa mga actually talaga gusto ko. Tama sa kaya regal. Pag ginusto mo sa bagay. Yan ang Si- yung perseverance sa kanya. Same like Abraham, 'di ba? Nung hiniling ni God, ialay si Isaac. Ang tanong ni Isaac, asan yung susunugin? Asan iaalay? Anong sinabi ni Abraham? God provide na susunod. Ibig sabihin, kung ano yung binitawan niya, ibig sabihin, may nandudod ng pagtitiwala kay God. Ibig sabihin, bagat hindi niya naisip na talagang papatayin yung anak niya, but binigkas niya, may ibibigay si God na. Pero yung pangako ni God kay Abraham, kay Isaac. And then, dito naman papasok yung sabi ni God, ang maliit na parte ng katawan ay tila makapangyarihan. Ito. Now, kung gagamitin natin sa mga words ni God, higit sa lahat pag-ipag-usap natin kay God, dito mag-work ang sinasabi ni God. Huwag natin gamitin hindi lang sa gawa ni Satan. So, kung minsan nabanggit natin na gusto ko mag-work sa airport at gusto ko mag-work, masin siya mismo binigay ni God. Na pagtanto ko, hindi ko hiniling yung sahod. Dapat pala malaki ang sahod na hiniling ko. So tama po yun. Binigay sa akin nasa airport eh. Yung nalaman ko yun sa naging kasabayan ko, airport yung So, nag-remind sa akin, binigay sa akin, kailangan ko Tapos, maging staff ng agency, question ako, ba't pumayag ka sa ganun sahod? Hindi ko alam ano pala ako first timer pala ito, magkano pa sa akin. So, yun ganun yan. Ano yung question mo, Pas? Ano na? Nalimutan ko na siya. Closing prayer na. Ano po yan? Magtatagal pa din question kasi ang interactive yun. Assignment. Assignment na lang, next time na lang. Hindi, mag-corporate na lang tayo. Mahaba pa naman eh. Kahit mag-corporate, Tanong mo na. Papiaw. Extension na ito ng Bible study. Papiaw. Hindi kasi yung James chapter 1 is about the wisdom. Hindi naman patungkol doon sa IQ. They're not talking about the IQ, they're not talking about the level ng galing mo sa pagpapaliwanag. It is about how to deal yung problema. Yan kasi yung pinaka-issue ng James eh. At normally, yung James kasi, it is written for the Jew na mga Kristiyano. Jew yan, yung mga Kristiyano yan. Hindi yung mga Gentile. Pure na Jew. So may mga problema sila na dumarat sa kanila, not only yung personal, but also yung mga doctrinal. Kasi nga, mga Gentile lang nahalon eh. So, pinaliwanag na yung James kung ano pa paano detail. Ngayon ang question nito is, mostly kasi nagkakaroon ng hati maaaring mahati din yung paliwanag natin. Paano masabi na yung response ng isang kapatid, it is really a wisdom coming from God? Kung ang situation, at magbigay ako ng situation para makanan. Ano ba kung meron kang kapatid na talaga pasaway? Kapatid mo na kapatiran na hindi natututo. Paulit-ulit na lang ang pinakaano. Diba? On the left side, kasi i-reconcile natin eh. On the left side, pagpasensya tayo. Kailangan ng pasensya, pag-ibig, pag-nawa, para matuto siya. On the right side, kailangan reviewin na natin yan. Kaya yung kailangan dyan para matuto siya. Kasi paulit-ulit na hindi natututo eh. Ang question ngayon, what is the right wisdom? Pasensya o reviewin? Kasi meron kasi pag-usapan namin ni Pastora kanina eh. There is a toxic empathy and there is the truth of God. Okay. So doon tayo mag-base sa truth ng Panginoon. Kasi yung kung kunwari katulad ng nangyari yung pasaway na kapatid, hindi mo siya makukorek at hindi rin siya magkakaroon ng tamang perception sa ginagawa niya kung hindi niya maiintindihan yung extent
ng ginagawa niyang kasalanan. So, we are not judging, we are just witnessing, di ba mga pastora? So, if we can see, kasi nga yung truth of the Lord, yun yung magre-reveal. Kasi ang dami kasi sa atin na meron tayong toxic empathy. Yung inaano mo, pinapabayaan mo dahil naaano ka na nasaktan mo yung kapatid mo. Though you are not helping them, you're not helping the person, instead, tinotolerate mo siya. And tolerance is not a good act. You have to correct, not to tolerate. Hindi, pag-gawin natin Huwag yung question pass. Kasi, Rebuke or rebuke. kasi tolerate kasi, iba sa inyo. Pag sinabi natin pasensya, iba sabihin, unawain ko siya, pakikita ko pa rin yung pagmamahal. So, hindi siya tinitolerate. Kasi ang tolerate kasi, si Kuya Dave nagkamali. Okay lang yun, Dave. Maintindihan ka ng Panginoon. That's toleration. Pero kung, halimbawa, marami nagsasabi, Dave, kasi Kuya Dave, tanin mo niya, reject mo niyan. Hindi, magbibigay pa lang ng pasensya. Alam ko, mapaglinan mo dyan. Pakikita ko pa rin siya ng pagmamahal, ipakikita ko pa sa kanyang way, paano tama, which is in diplomatic side. Yung sermon, hindi, ang tagal na niyan eh. Re-reviewin na natin yan para matuto yan. Yun ang dalawang senaryo na dapat natin. Kasi, in the middle, doon papatak yung wisdom ng Panginoon. Kung paano ka kikilos sa isang sitwasyon, ikaw ba nagpapasensya pa, paunawa mo ba pagkaman ng Panginoon, i-explain mo pa yun niya, or kinakalaman talaga siya dito, nasaktan mo na siya para Sa akin po sige. Rebuke with love, di ba? Ayan. Sabi mo na stages. Patient 101, patient 102, patient 103, and then rebuke 101, rebuke 103, rebuke 102, rebuke 103. It means patient, sige, pwede mo na. Pasensya. Patient 2 is kausapin na. Ano ba talaga kuya? Diba? Yung kumbaga, pa-level up na. Pag natapos ka na sa patient 3, start mo na yung review ko. Kuya, mali yan. So, susunod, papato ka na. Patient, review ko to, kuya, mali talaga yan. Possible na mag-DA ka. Kuya, DA ka na. Yung tipo, sa akin, stages. Hindi tagal pwedeng mag-design na patience na o rebuking na. Dahil na. parang ang bago sumagot kay Ivan, parang ang dating is, tinulong mo yung patient, but you have limitation. Hindi mo na yung patient ko. Really limited. So ang question ngayon doon is, paano mo justify yung limitation ng patient natin? Diba? When people started talking about the character of the Lord Jesus Christ, wala nang sinabi ng Panginoon na ito lang limit ang pasensya ko sa inyo. Kasi kung yung pag-uusapan natin patient, sasabihin sa atin natin Panginoon, oh no, sino kayo? Para ligtas ko pa kayo. Ang dami yun ng kasalanan eh. Iba, matutusin you should be condemned. Why should I give my beloved son? Samantalang patuloy naman ang rebellion ninyo. Diba? Kung tutusin natin, pag nakita mo na si Kuya Dave na maayos na ito, tsaka na tayo na ipapadala mo ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi ganon. Nung pinadala niya ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, while we are yet sinner, yung pinaka na doon. So, saan kayo papasok yung ating patient ngayon doon na mayroong limitation, then review. I'm not saying mali, no? But we are trying to reconcile nga yung pinaka natin. Yun lang po pinaka natin. Sino pa yung sasagot? Kuya Arnold, gano'n mo na. Ikaw na. Pero parang po sa akin, kasi sabi po ni Tero natin na hindi po talaga natin magbabago yung tao. Kung ano po talaga yung, example, kung ano yung nakikita natin sa kanya, hindi natin pinisabihin sa kanya na ito gawin mo, dapat mo talaga ito gawin. Kasi yung para sa opinion ko lang po, para naano ko lang po sa sarili ko kasi dati po kasi hindi talaga ako nagsisimba po eh. Marami po nagsasabi sa akin na dito ka, ito yung gawin mo. Pero wala eh. Hanggang sa dumating talaga yung panahon na yung parang wala nang nagsasabi sa akin. Kumbaga kusa na lang ako akong lumapit talaga sa Panginoon. Alam ko po na noon hindi po ako talaga naniniwala sa inyo. Pero habang tumatagal po dahil sa mga tao na ginagamit niyo po na para makilala po kayo, nagpapasalamat po ako kahit hindi kagad ako na naniwala sa akin na dapat pa na ako maniwala sa inyo. Kasi tulad ng topic natin ngayon, yung kapag nakapokus talaga tayo sa
problema natin, parang hindi na natin naisip na, meron pala tayong Panginoon na dapat natin lapitan. Ito isa, dapat pala talaga natin gawin na kahit mas kailangan pa talaga natin yung Panginoon na sa mga problema na dumarating sa atin. So, yung balik tayo sa atin sa ano po ni Pastor na dapat talaga yung tao, dapat alam naman natin na may limitation talaga yung ano natin eh, pasensya. Dapat kahit na alam natin na galit na tayo sa isang tao, dapat ipapakita natin sa tao na yun na parang okay lang sa atin eh. Para, kasi hindi naman tayo nag-ano eh, na ginagawa natin to sa kanila para sa atin. Dapat para isipin natin na para sa sarili din niya. Then, ginagawa din natin ito para sa pinag-utos ng Panginoon. Amen. Actually, Now, lagi kong ginagawa. rebuke, sa akin pas, rebuke. Rebuke is love. Kung mahal mo yung isang tao, i-rebuke mo. So, yun yung, yun sana yung, if you love your brother, i-rebuke mo siya, alisin mo siya sa kasalanan. Also, So, hindi ko makita yung tao niyan, yung grace, yun ang grace ng Panginoon. Ang grace ng Panginoon naman yung nung makasalanan tayo, binigay ng Panginoong Diyos. Pero yung tanong ni Pastor kasi yung rebuke or patience. So, hihintayin mo pa ba? Okay, pagbigyan ko muna. Eh kung the next day, hindi natin alam ang following day. Patay na. Eh naman, diba? So, wala na. So, right away, i-rebuke mo na siya. pero with love. So, Iba kasi types of rebuke. of course. Yung rebuke na you condemn, kasi may types of rebuke, but remember, Lord Jesus Christ, always upfront pag siya. Si Peter nga, tinawag niya Satan, Satan, get behind me, Satan. get behind me, Satan, when Peter was speaking to the Lord Jesus Christ na, di ba? So, ang Panginoon mismo nagre-rebuke. Kasi ang nangyayari, sometimes nagiging masyadong, katulad na lang din sa society natin ngayon. When we become so easy at naging masyado tayo soft, katulad ng soft parenting, di ba? Ang nangyayari, nakakapag-mold tayo ng generation na very weak and entitled. Feeling. Pero yung tayong mga generation na Gen Z, nabuhay kayo sa palo. I mean, we learn from our mistakes. Hindi tayo, kasi pag binibi natin, hindi nila napagdaanan yung stages na dapat pagdaanan. We take away that right from them. Hindi na sila natuto. Kasi tayo, we become what we are now because of the trials na na-overcome natin, kasi lahat naman tayo, nagkakaroon tayo ng mistake. Sabi nga na, there's no mistake but lesson to learn. So, kailangan lang natin baguhin yung perception natin in life. Na, alam natin na may Diyos tayo na buhay. So, lahat ng trials na meron tayo, i-lift natin sa Kanya at siya talaga yung maging source ng ating wisdom. Kasi kung gagawa tayo ng sarili nating solution sa ating problema, madidepress tayo because we cannot make solution in our problems. Kasi hindi naman tayo gumawa sa sarili natin. Only God. Yes. So, meron tayong Panginoon po. Meron tayong shoulder to cry. So, pasingit ako. Actually, lagi kong binabanggit siya sa mga distress-domestic. Bakit kamo? Nawawalan sila ng pag-asa. So, pinaunawa ko sa kanila, ang bawat isa sa atin may isinisin na taong makakatulong. So, may isinin sa inyo tao hindi nyo kilala. Now, kung mawalan kayo ng pag-asa, hindi kayo matutulungan. So, ibig sabihin, kung gusto nyo makauwi, walang ibang lalapitan kayo, kundi si God. Useless akong tao na tumutulong sa inyo kung hindi kayo makikipag-usap kay God. Hindi nyo ipagkakatiwala ang actions sa inyo. Yun lagi po ang sinasabi ko sa mga distress-domestic. Kaya lumalakas po ang loob po nila. So, kaya nandoon yung pasok yung mensahe ni God eh. Pasok din yung pag-i-strict po. Kasi pag sinasabi, pag kayo makulit, ibablock ko kayo.
On the spot yun. Ibablock kayo. Okay. Ibig kasi, gusto mong tulungan sila. Gusto maging positibo sila. So, dapat maging prangka ka sa pagkipag-usap. Tama yun. Yun So, po. pass. Yung tanong niyo po. Ako di ko alam. Kaya Ako muna pa. Sige, ikaw. Rebuke lahat pa siya. Dito ako sa kabila kasi rebuke doon. ito, Patience tayo. Ay, rebuke din si Paz o kayo ni Paz. Ay, sa akin, patience. Sige, Patience sige. muna kasi I Good believe patience na dito. it's a face-to-face business. Kasi yung siya ng ating Panginoon. as per na level ng pasing. Na it's in his own time. No? At alam natin sa bawat isa po natin, na kahit sila sa mga pastorin, they cannot save anyone. No, alam natin yun. Kasi kahit sila mismo, sinisave sila ng ating Panginoon. Tanging salita lang ng ating Panginoon through sa kanila, sa channel doon, na napapakilig sa atin. Ako naniniwala ako talaga na when the word hits you, it will hit you hard. When the word, mararamdaman mo yun, magkakaroon ka ng conviction doon. And I always believe that hindi na, who knows, sa time, no? Kasi sinabi ko face-to-face, minsan may mga tao na hindi sila, yung parang normal lang na buhay nila, na nakaparas na hindi nila nakakilala yung Panginoon, nakarinig sila ng salita. For a couple of months, siguro nagkaroon ng conviction. Then there's some people who are like, for the longest time sa buhay nila, ang bilis nilang nagbago. Bilis nilang na-convict. So I always believe that na tayong salita ng Panginoon, when si Lord Jesus Christ, sabi ng past kanina, yung patience niya is without limitation. Diba? Sabi, paano ako mag-forgive sa tao? Sabi ni Jesus, forgive them how many times? 7 times 7. There is no limitation sa forgive them. So for me, iniwala ako I will trust in the process, sa salita. No, not the process. I will trust the word na sinishare ko sa kapatiran niya. I will trust God na siya yung mag-rema, mag-heal, or whatever it means, na magkaroon siya ng mamulat. I think enough, mali itong ginagawa. I always believe that magkakaroon. Sa kanya naman, last Patience, one. Sa kanya naman po, yung sa yun lang di ba, yung patience and forgiveness was used dun sa adulterous woman. Yung gustong batuhin ng bato. But yung rebuke and anger was used dun sa temple na ginawang marketplace. So, di ba, dalawang scenario, magkaiba na reactions. Mainit ko sa Elba, that's the purpose of the passion question. Very Pareho ba case-to-case na basis. nagkaroon tayo ng reconciliation? Makikita natin siya. Sige, si Kuya Richard bago ako. Opo, yun doon ako sa patience talaga. Kasi Kasi po, we're created with image of God. So, once kasi na nakumbik ka ng Panginoon, talagang babaguhin ka eh. Pag ginusto kong magbago agad ngayon sa sarili ko, hindi pwede, wala eh. Dati akong nag-iinom, dati akong nagpupunta sa bar, pero nagbabanda kami. Is merong tumutugtog kami. So it means, nagiinom ako eh. Gig dito, gig doon, bidaro, sabi ng kapatid ko, nasa Japan din siya eh. Nagbibigay ako sa'yo, tapos ang tuition, pinagbibilan mo lang. So, ang makakapagbago po sa atin, yung ating sarili, and then yung Word of God. Yun po. So kaya salitaan talaga yan, namin po yun sa Bible, actually, di ko lang, yun nga, di ba pag nagpatawad ako, hindi lang, maraming beses. Kaya nga, in John 3:16, sino po ba makapagbigay sa sarili? Tinanong ni Pas sa atin, dati yung nagpunta tayo ng Park Richard, about kay Lord Pas, kung ibibigay ko yung anak ko sa angel, sabi ko kay Pas, ayoko. Kasi hindi pa tayo hubog ng Panginoon. So ngayon, sige, ibibigay ko. Ganun po yan. Hindi ibig sabihin na ni-rebuke mo, wala ka ng patience.
Ano to, review ko ito. Kasi the reason, Ano na yung review? kasi po, ang pinag-uusapan dito, you want to correct the person. Amen. Kaya mo nga review. So, ibig sabihin, series of Ito review yung love. na may love, ay sign ng patience mo. Kasi pag hindi mo ni-review at hinayaan mo na lang siya, hindi yun patience. That is letting him go. Diba? Tolerance yun. Sa akin, both should go hand in hand. The reason na nire-review mo siya, kasi nga nandun yung patience mo na alagaan mo siya, i-nurture mo siya, through feeding him the right word. Okay? Ito nangyari to sa atin sa church natin. Maraming beses ginawa, talaga naman. Maraming naman nangyari kay Sister Dorothy, di ba? Talagang pinagpo-pray pa rin natin hanggang kung anong ginawa kay Ate Rona, pinagpo-pray. Yung pungso, yung talagang sobra na yung kasamaan. Ito na ang word ko kay Ate Rona. Ipagpo-pray ko na yan. Ibang klaseng prayer. So, may limitation. Kasi nakikita mo na yung kasi meron talagang sinisend si Satan para i-distract yung church, para sirain yung church. Kailangan may wisdom din tayo. Meron din tayong discernment. Kaya meron tayong gifts. Kapag nakita mo na yung pattern niya, na isirain ng simbahan at may ibagsak siyang mga tao, ginagamit siya ni Satan or kung anumang entity meron sa kanya, na i-pull down kung sino man yung tinatayo ng word, dapat may discernment ka doon. So, nung sinabi ko kay Ate Rona, final na to. Pag-pray ko na talaga siya. Nung pinag-pray na, terminated. Gawin na ng finance. At nangyari po ito ulit, ako yung medyo nalungkot ako. Kasi sabi ko kay Pastor, ilang taon natin kasama, pinagsasabihan, pinagpapasensyahan, ilang taon, 5 years. Same pa din. Nung araw na yun na sinabi ko, after a week, tanggal sa trabaho. Sabi ko, wait. Ako po kasi ipagpapray ko na yun. Lord, yung kamay mo ilagay mo sa kanya. Sa Psalms, marami kang mababasa doon na pinag-pray ni David. Gantihan mo itong mga tao ko. But it is God's wrath, hindi your wrath. So, ako po, patience and review should go hand in hand. Kasi Combine. kung puro patience lang, lalabas na matotolerate mo siya. Pero, pag puro naman review, ay naman yun, di ba? Parang sa lista naman yun, parang hindi maiintindihan ng tao. The reason nga na nandiyan siya, patuloy siya, 5 years, matindi na. Si Jesus ba pinagpasensyahan niya yung mga Pharisee? Meron bang doon na, uy, wala eh. Diretsahan eh. Diba? Pero ganda ba po siya? Kayong mga ulupong, yung broad bikers, sabi niya agad. Diba? Pero, si Lord, hindi siya yung patience na pinakita doon sa time na yon. Actually, tinago nga daw niya yung mga sa pamamagitan ng parable. Pero napatay ko rin si Jesus Christ para sa kanila. So, tayo din, ganon. Patuloy yung patience, patuloy yung review, always go hand in hand. Kaya pag merong mga nagkukwentuhan na hindi ko gusto, kinakat ko o kaya aalis ako, mag-pray ako. Kasi hindi, kasi kung talagang pinagpapasensyahan mo yan, ang review mismo sa harapan ng tao, hindi sa talikod mo. So, yun yung sa akin dahil. Last question. Hindi pa nasasabi, may Hindi kasi question na. itong word na review, kasi parang na-overrated yung word na review. Not necessarily when you review a person, you are hurting them. Sometimes yung review kasi na word is, kinall out mo yung sin, not the sinner. Yun naman yung yun eh. Tapos depende kasi yan sa pag-deliver. Kasi kaya nga sabi nila, rebuke with love. Hindi yung i-call out mo sa congregation. You have to rebuke para maintindihan. Kasi sometimes unknowingly, hindi natin meron tayong mga action na unknowingly, we are sinning. So kailangan baka nakakalimutan ng kapatid o ako mismo na I am doing a wrong thing, but I am not aware. So at least kung na-rebuke ako, na hindi siya, the word rebuke is very intense. So kung nasabihan ako na, sis, medyo ganito yung
yung masyado kang sharp. So, maging soft ka, at least, you know how to handle. Kasi when nobody is telling you the wrong things that you're doing, hindi ka makokorek. And then, yung mga friends at yung mga ano din na pinapabayaan yung isang kapatid na mahuhulog na sa pangin because of the patience, it is not good as well. Especially if nakikita mo na papunta talaga siya sa destruction niya. Then you have to intervene because it is your responsibility in the eyes of God. Okay. So, sabi ko sa inyo, mahahati. Kaya yung tanong, anyway, doon nag-extend na rin tayo. Let us continue na rin. Yun ang pinaka. Una-una, let me answer Sister Rona. The word rebuke, there is no such substantive. Pagka-rebuke talaga. Strong yan, napaka-strong. At wala mo sabi natin na pag nag-rebuke ka, is love. No. When a person rebuke, definitely pain yan, napakasakit yun. Totoo man o hindi, napaka-painful yan. Paano ko nasabi? Even David, he was really in pain talaga siya. But the question is how the person will accept the rebuke. Kasi rebuke wala ka. Pag nagkasot ka, it is not rebuke. It is counseling, it is advice. Dig, baka naman pwede ganito. That's not rebuke. That's advice. Tinutulong siya. Kasi mali kita mo eh. Pag rebuke yan, kuya, nagkamali ka, dapat pagsisiyan yan. That's rebuke. Kaya walang sabdaw. Strong talaga yun. Kaya rebuke with love, that sinabi ng Bible, tama po yun. Pero but definitely, yung impact sa tao, masakit yan. Kahit may pag-ibig pa, masakit yan. Kahit totoo pa, masakit yan. Masasaktan kasi. Kasi nga, in-expose mo yung kasalanan. Kaya masakit sa kanya. But isakto eh, hindi at pinag-usapan ko ano maging response niya. So, yun ang una po doon. Pangalawa, may nagbanggit sa inyo dito that there are two characters ng ating Panginoon. He knows how to rebuke. He knows to apply patience. Kaya pag sinabi natin ito na binagay ni Pastora, somehow I beg to disagree. Tama yung character. Character talaga dapat natin marunong mag-rebuke, marunong ang patient. Huwag mo mawala yun. Kasi pagka-review ka lang ng review, definitely, you're pushing away your brethren. Pagka naman, love ka ng love, pero ka ng ano, it means you're tolerating. Pinapila ka na doon. Kaya maingat ka dapat. Dapat dalawa character mo. Kaya, ang ating Panginoon, there are two characters. He knows how to rebuke, which is pinakita natin na ninyo. He knows how to pay patience. Bakit po? Kasi ang kaso natin ngayon, sinabi ko sa inyo, kapatid na pasaway. Hindi sinabi kapatid na nagkukumit ng adultery. Hindi sinabi kapatid na nagkukumit ng nanakaw o nag-create ng divisions. Ang sabi ko, pasaway. Marami tayong klaseng pasaway. Bakit? Minsan pag nag-joke, no? Yung mga hindi man masyadong blatant na joke, pero may mga double meaning. Ito yung mga pasaway natin eh. Minsan pag nagtatawa, outside na. No, minsan pag nanamit, outside na. Ito yung mga tinatawag natin pasaway. Uy, mag-listen naman yung ano. Hindi, gusto ko ito, maganda ako dito eh. Mga pasaway yun. Yan ang ina natin. Ngayon, yun ang kaso natin dito. Kaya nga sabi ko siya, let us always be deal. Sabi mo, nabangitin ni Pastor yan. Kung yung klase. Halimbawa, kung nagpapasaway na, smile, awa mo sa ibang kapatid. No? Pasaway eh. Iba pwede mo siyang advice. Pero mo siyang redukan, lakas mo kumain, iba talaga sasama doon talaga nun. Kasi, ang patay gutom. Parang ganyan. Ikaw na parang patay gutom. Masasaktan talaga. Diba? Kung titingnan mo na, baka naman pwede ko pakitaan ito ng BCC. Uy, pag kumain ka, ganito lang. Okay, ganito mo natin. Basta, andun pa rin yung patient mo, at tinanong mo sa time, sinushow sa kanya example. Pero pag dumating ka sa punto, na nagkukubig ka na, halimbawa, sa kakakain mo na mas, ganun din ang kaso, kain ka ng kain, may na-istanbul na. At may imagine the church. Bakit ano? Kasi nakakaupi yung kapatid din yun, parang baboy pag kumain. That's a time that you will regret a person. Bakit? That already cost a soul. Nawala na yung soul eh. Hindi na pwedeng pasensya na doon. Hindi pwedeng, okay na kasi hindi siguro sa atin talaga yun yan. Hindi. Binag-cost ng kasalanan dito, and that is you. Dapat sasaway mo na yun. Kasi or else, it will continue na makakatisod. Nakatisod na eh. Kaya dapat matutesan no? Huwag tayo masyadong sa mga legalistic nakakita ka lang ano. Ay, dito ko kagad. Ay, hindi ka pwede ganun. Hindi pwede. Kinakailangan natin ng pasensya. It depends on dealing of that person's sin. May marami pasaway na maaaring may kay tolerate. Katulad kalimbawa ni Kuya Joel. Diba?
haba ng toleration niya. Di ba bakit sabi niya kasi pas, naniniwala ko, yung mga example ko magbabago ng tao. Which is maganda yung kanyang adjective. Pero pag nakita mo, sabi ko kay Joel, pag yan, nagkakos na ng Istanbul sa kapatiran, hindi na. Sabay mo na. Kasi bakit? Kasi nag-cause na siya ng pagpaksak ng isang kapatid. At napakalaga sa kaluluwa niya, pangunahin sa kaluluwa niya. Pananagutan ni Church yan. Pagdating sa ganung klase. Yun dapat nakabalan. So, yung si Paz kasi ang pasaway sa kanya yung ano na. Ako kasi pag pasaway talaga. Talagang ano. So, anyway, medyo ano tayo dun sa word na pasaway lang kay Pastor Bernard. Mga mind lang. Eh, tayo naman nandun na tayo sa... Nasa types of grades or ano talaga. Subject for extracurricular notes. Kasi kung tingnan natin, 5 years ang haba nun, kuya, na patience, di ba? Hindi mo lang siya sinasaway, nagkakaroon pa, lahat na, sinusurban mo pa, lahat na yan. Tapos gano'n na. Tandaan po natin, no? Huwag niyo pong hayaan na yung pastor niyo ay hindi na kayo ipag-pray. Kahit na patuloy tayo nagkakasala, nagpapasaway, hindi kayo nakakaranas ng yung matinding consequence or parusan kasi you are still under the protection ng Father. Pinagpo-pray kayo. Pag yan tumigil, uwi kayo ng Pinas, tingnan nyo man. Sinasabi ko sa inyo. Kaya ayaw ko nang umuwi. Kalabos talaga. As in, walang white lies, walang red lies, walang... Pagka pinag-usapan ng di ba nila? Kaya sabi ko sila. Kaya po sa Roman 6:23, for the wages of sin. Tatayo na din ako. Alam ko, wala pang susunod tatayo. Actually, yung isa ngayon, di ba pinagpo-pray? Tapang sahod, ayaw mo na ng sahod. Kung wala pang tatayo yun, iwan mo na lang. Sa niya, kaya box. Tapos na tayo po yan. Yung... Amen, hallelujah. Yung pasaway yan tumagal tuloy yung dulo. Sabi ko sa inyo. Lumamig na yung lugaw eh. Kaya parang nakita akong itlog doon, may lugaw pala. Sabi ko, may nilagang itlog doon. Sige. Kasi ako nag-attend yung last Friday ko. Saan ko na ngayon? Pag-pray natin. Let us pray na. Let us pray. Palapakan natin. Panginoon, salamat po Yes, sa Lord. Katagumpayan. Hindi na-extend yung aming prayer meeting. But Yes, absolutely. napaka-fruitful. Yes. Sapagkat nakita ko na kung paano ko nag-participate. Hindi sila MJ. Kung paano Yes, ko absolutely. nag-share ng kanilang mga testimony. Inyong kaluluwa. At kung saan ay tamang-tama sa tinuro ko ni Kuya Dave. Yes, About amen. the wisdom in order to deal ano man yung situation na dumahapin sa bawat buhay. Yes, absolutely. Lord, sometimes nahula yung aming emotion. Yes, Aminin mo po dahil yung pagiging tao po. at hindi po yung karunungan mo nagmumula sa Yes, iyo. Maybe because of the urgency ng bawat situations. Ito mga ganitong bagay, hinihingi po namin ng patawad sa iyo, Lord. Sapagkat alam na palataya naman kami na sa mga ganitong klase po mga pagkakamali, pangungulap po namin, natututo kami at unti-unti, Lord, na ini-increase mo yung pananampalataya po namin. Upang sa ganun na dumating man muli yung situation na yun, magamit na po namin yung aming pong karunungan when it comes to dealing in different situations in our life. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Salamat kay Kuya Dave na muli, Panginoon, na ipinaranas mo. At niriman mo kami na napakayaman namin sa wisdom mo, Lord. Yes, Sa amen. hindi na namin nahihingi o nalilimutan because ari na yung situation po. But this time, is a good reminder for all of us na in every situation na dating sa amin, mababa man, malalim man, malaki man ang problema, alam namin available yung wisdom po ninyo, Lord, to deal these things, Lord. Katulad na nabanggit po niya, MJ, napakagandang testimony na kung saan hindi po siya nagmadali, dinaan po niya sa pananalangin, Yes, sapagkat absolutely. paniniwala po siya. Paniniwala kami na darating yung time na tutuloy na yung panalangin ng bawat. Yes, absolutely, Lord. Katulad din yung testimony po ni Pastora. Mas pangyayari po sa buhay ng aking anak, Yes, amen. itinuro mo mas, especially sa panlikod mo, Lord, napakalaki yung tinuro mo. Yes, Kung amen. paano po magkaroon ng wisdom in every situation. Sometimes yung aming emotion, yung aming mata, yung aming pandinig, papandaya po ito. Yes, Kaya rin aming pananampalataya sa iyo, kailanman hindi po pwede dayain.
Yes, amen. Kaya nga po, Lord, dapat po lagi pananampalataya, karunungan na nagmumula sa iyo. In everything na tinataas po namin sa oras po ito. Pagpalayo si Kuya Dave, Lord, ano kayo Yes, mga amen. panalangin Sa niya? buhay mo, Dave. Especially Panginoon yung Sa Spirit mo na Yes. transform sa buhay po niya. Yes, amen. Dito mo sa iglesia nito, o sa ibang iglesia, Yes. sa kanyang pamilya, O Lord, extend mo yung blessings mo, Lord, Yes, sa buong absolutely, Lord. pamilya po niya. Alam namin, ang buong family po ni Kuya Dave na nagdilikod sa iyo. Lord, hindi pa dapat stop kami sa ganon. Mas lalo pang hanapin ng buong pamilya po niya kasama si Kuya Dave. Kung ano pa yung the best na may bibigay po nila. At ma-maximize mo yung kanilang buhay para po sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay po niya. Pagpalain mo siya, Father God, sa lahat ng plano po niya. Takay po yung nakikiagri. Bigyan niyo ng katagunan sa iyo kung tamang panahon, Lord God. Kasi Panginoon, yung mga panalangin po namin na hawak po, Lord. Different prayer requests po ito. Petitions, healing, blessing, financial breakthrough, yung mga problema po, katulad ni Kuya Richard, at kami Panginoon sa problema po ni Kuya Ramil, na pinipray po niya. Yung po mga pending na salaries, and the rest ng bawat kapatiran po na nakakaranas po ng injustice about their salaries, Lord God. You are the God of justice, Panginoon. Naniniwala po kami, O Lord, that you will not close your eyes, that you will not close even your hands, Panginoon, to impose your justice. Darating po yung panahon, Panginoon, na hindi po namin pinapanalangin magkaroon po ng masamang resulta sa mga company. But rather, Lord, we speak blessings. Magkaroon po sila ng kakayanan magbigay po ng sweldo, Lord God. Magkaroon po sila ng compassion heart upang makita po nila yung labor. Hindi lang po yung mga kapatid po namin pagkalas ng mga employee na nakapektuan po because ng mga delayed salaries, yung pag-sustain ng mga finances po sa mga pamilya po namin naapektuan po ito, Lord. At hindi kami papayag, lalo na ikaw, hindi ka papayag, Lord, na patuloy pong magdusay mga kapatid. Yes, absolutely. Kaya ngayon pa lamang, Father God, ihipuin mo na magkaroon po ng conviction, yung may-ari ng mga companies po namin, Yes, bigyan mo absolutely. rin Panginoon ng kakayanan na ito nga po, Father God, yung ma-update at magpatuloy na maranasan po ng bawat sa Israel. Yes. Kung ano man ang healing ito, Father God, ito man ay patungkol sa pangangatawan, emotions, o physical, o spiritual. Declare po namin yung Jehovah Rapha, the God that healeth thee. Ikaw tumugon ng lahat ng Yes, pangangailangan pagaling ang Espiritu. whatever, Father God, that dysfunctional or disorder sa mga body ng bawat kapatiran ng pamilya po nila. Lord, we command them in the name of Jesus to be normalized, O Lord God. Yes. Makaranas sila ng good health, makaranas po sila ng wealth, O Lord God, at patuloy na ibuhos mo, Panginoon, yung protection sa bawat isa po sa amin. Ama, sa oras ito, Lord, tinataas mo namin yung salvation ng entire family po namin. We still have some relatives, family members, nanay, tatay, mga kapatid, O Lord, pinsan, mga pamangkin na hindi pa kilala. Lord, kung kayo tulutan, Panginoon, na hindi dumating yung gospel sa mga itong sa kanya. Ipuibig ka nila kung puso, Panginoon, baguhin mo yung kanila kung puso at isipan ng Lord God. At anuman yung nagbibigay ng spiritual blindness sa buong pamilya po namin, ito man ay idolatry, false religion, ito man ay mga witchcrafting, we rebuke them in our entire family. There is no foothold the devil and not allow it in our family. Pagkos, Panginoon, we release the spirit of truth, ang siyang bumamagitan sa aming mga pamilya. At makapagpas po sila ng kaligtasan na nagmumula po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang na pinagkaloob mo. Kahit po yung tomorrow pong service po namin, Lord, bagamat na ulan, alam namin napakahirap po na gumising at ang kalaban, nagkaroon po siya ng pagdo-double time upang kami po'y magkaroon ng kapaguran. Lord, sa oras po ito, Panginoon, restore mo yung lahat ng aming mga kapatid. Magkaroon po sila ng firm decision sa Lord God. Kung bilang sa panang Espiritu, O Lord, sa bawat buhay po nila, na malaman nila na yung pong Friday is belong to you. Ito sa holy day, Father God, para po sa inyo, Lord God. At magkaroon po ng conviction, na magkaroon po, Panginoon, ng pagsama, at bukas po, makasama po namin sila. Ikaw, magbibig po sa amin po sa lugar na ito. Pagpalain mo rin po yung place. Ingatan po niyo, Panginoon. Pag wala pong sounds na lalabas, malaya ang makapagpupurin sa iyo. At ganyan, Panginoon, dito namin tatagpuin ang ipong banal na Espiritu, Lord God. At sa lahat po ng tatayo na magbibilisa sa iyo, Lord. Ngayon pa lamang, we declare in Jesus' name, a triple anointing, Father God, from head to foot, at magamit po sila, Panginoon, mightily
para po sa iyo pong kingdom. Yes. Tumulong niyo po, Panginoon, ikaw po ang mag-reveal kay Kuya Manny, ikaw maglagay ng mga words, ikaw din magbigay ng authority kung paano niya i-declare ang iyong pong dakilang pangalan sa aming pong kalagitnaan, Lord. Salamat po. We acknowledge you, Panginoon, sa gabi nito, Lord. Salamat sa pagsama mo. Stay your Holy Spirit until tomorrow. Puspusin mo ang bawat isa. We declare, Panginoon, divine healing. We declare revival, even miracles can happen, Panginoon, habang kami, Father God, ay nakakantahan. Kasama po yung aming po mga worship teams, Lord God. Salamat muli, Panginoon, sa lahat ng bagay nito. Pagbuhay po ng bawat kapatiran. Ingatan po ninyo sapagkat maunan po, ikaw ang magbigay ng protection. Mauna ka, Panginoon, sa lahat ng kalsada na aming nakalilang dadaanan. Ikaw, Lord, ang maghawi at makarating po ng tahanan ng safe and sound, Lord. Pagpalayo mo rin yung pagkain pagkasaloob po namin, yung mga gawa po ng kamay na nagluto, ikaw po magbigay po ng pagpapala, Lord. Salamat muli, Panginoon. Tinatasin namin, Father God, sa oras na ito si Kuya Jomel na magpa-flight po, Lord, papunta ng Pilipinas. Lord, safe travel po, Panginoon. Simula pagsakay ng aeroplano, yung faithful mo ng Panginoon. Bigyan ko siya ng kapahingahan sa long journey po niya, Father God. At yung lahat ng sasaloob mo sa Kanya, Ama, ang aming kong dalangin makita sa buhay po ni Kuya Jomel. Yung pong personal testimony po niya na magre-reflect ang buhay po ninyo, Lord. At ma-enjoy po niya yung kanya pong bakasyon, kasama na po si Sister Dorothy, ngayon po yung nakabakasyon, bigyan mo sila ng provision, Panginoon. We open up, Father God, we declare, and we pray, Panginoon, to open the floodgate of your provisions and be abundant in the entire family. Thank you so much, Lord, for all the victory that you've given to us. Thank you, Panginoon, for the blessing, for the wisdom that you've given to us, Lord God. As we die, sweet fellowship ang maranasan po namin, Lord God. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsambat at luwalhati sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen.